Kanya-kanya talaga ng mga pinagdadaanan at sa mga nangyayari sa buhay natin. Ang diploma kasi is not just a piece of paper kasi. Kasi ang diploma is a foundation tsaka discipline. Na naman sa diskarte. So, kailangan balance talaga. Sa panahon natin ngayon, kahit naman may diploma ka kung wala kang diskarte, parang So hello po mga ka-Boss D Fam, welcome back po sa amin Fam Talks. Another topic na naman po ang aming pag-uusapan. And syempre, isi-share din sa inyo ang aming mga sarili po namin mga opinion. For me ha, not for you ha. Mga ano lang, sarili-sarili na naman po to. At ano lang, nag-share lang kami ng mga ano namin, mga ideas. So, ganoon din sa inyo po. So, ang topic natin for tonight is diskarte o yan. diploma. Medyo, ito ano to, marami nang naging debate dito sa ganitong topic. At karamihan ay hindi sila nagkakasundo. Kasi di ba ano yan Kanya-kanya kasi talagang yun. opinion. Ganun nga. So, depende pa rin sa bawat sitwasyon ng mga katauhan kung ano ang mas matimbang sa kanila. So, yun. Syempre, sarili namin opinion naman at sa mga experience namin. Kaya, yun, si Hana po ang mauuna. At saka, Sabi niya siya daw. Sige. Okay, good. disclaimer lang din guys, so kami kahit iba-iba kami ng opinion, naiintindihan namin and nirespeto namin yung opinion ng bawat isa kasi iba-iba po talaga tayo ng mindset and syempre ng thinking. So sana ganun din po ang ating viewers, nirespeto din po namin ng mga inyong desisyon. So free din po kayo mag-comment dyan ng mga experience nyo and ng mga naiisip nyo about sa ating topic para nagkakaanuhan tayong lahat, nagkakaintindihan. Pero yung last topic natin nung Fam Talks, may mga comment rin silang mga may sarili din silang mga Oo, opinion. So nakakatuwa din. Yung Kaya parang nga. nakikishare Share sila. Oo. Kumbaga part na rin sila sa atin nung sharing thoughts nila. Ang haba pa ng mga comment nila. Talagang sinishare nila. Kaya thank you so much po sa inyo. Sa inyong suporta. So, game? So, start na natin, diskarte o diploma. So, ako po, parang 60-40. 60% diskarte and 40% diploma. Kasi parang sa panahon ngayon, kahit nakatapos ka, kahit anong degree pa yan, minsan kasi lalo na pag nag-ibang bansa ka, hindi talaga ayun yung nakukuha mo eh. Kahit ayun yung tinapos mo, minsan hindi rin yun yung nakukuha mong trabaho. Minsan depende sa takbo ng buhay mo or sa nangyayari sa buhay mo. And marami din kasi na mga taong hindi naman din graduate. Talagang sa diskarte lang nila. Pero ibang-iba yung takbo ng buhay nila ngayon. So para po sa akin, pero syempre parang big point pa din or big factor na graduate ka eh. Kasi mas mabilis ka promote, mas mabilis ka makapag-apply ng work, tsaka yung confidence mo na nakatapos ka. So importante din po para sa akin yung diploma. Pero syempre, parang sa panahon natin ngayon, kahit naman may diploma ka kung wala kang diskarte, parang medyo alanganin pa din. So, mas lamang lang sa akin ang diskarte. Yun. So sa akin naman na ko sa'yo, side comment. Ano rin naman, parang halos malapit na rin sa akin yung ganong situation. Agree din naman ako. Sa akin, dito sa Pilipinas, mas matimbang siguro ang diskarte. Dito sa Pilipinas. Pero syempre, lamang pa rin ang ang may diploma. Diba? So, depende lang talaga sa sipag ng tao at sa niya, sa ambisyon. Diba? So, ganun. Next. Ako na. Sino na? Siya na daw, baka malimutan Oo, yung ako na. memorize niya. Yan. So, para sa akin, 50-50. Kasi, hindi sa play safe ako, guys. Kasi, di ba, gaya ngayon, yung diploma kasi parang opportunities yan eh. Equals opportunity. So, pag may diploma ka, parang mas marami kang advantage. And gaya sa Pinas, malaking bagay siya kasi parang
kailangan mo siya para sa promotion, tsaka sa mga, basta para mag-level up pa. And at the same time, kailangan mo din ng diskarte. Hindi naman pwedeng, ang dami mga opportunities. May na naman sa diskarte. So, kailangan balance talaga. So, yun, para sa... Ay. Nagpawisan siya. So, agree. Next. Sino na? Ako naman. Ikaw naman ang last. Go. Sa akin, ano lang, marami kasi ako napapanood sa Facebook na mga reels, na mga marami successful people na maraming dropout college students, high school students, Dito ka na talagang millionaire sila ngayon. May mga napapanood ako na content creator na nag-i-interview siya ng successful people sa Pilipinas na halos yung iba doon ay mga dropout students nga daw, and talagang ginamitan nila ng diskarte, ng sipag, tapos ngayon sobrang ganda na ng buhay nila, mayayaman na ang mga yun na interview niya. And ang mga karamihang sagot naman doon is mahalaga pa rin ang diploma kasi unang-una, syempre, pundasyon natin yan talagang credibility natin na pagtapos ka, mas madali kang makakahanap ng trabaho, and habang buhay mo nang dala-dala yan. And syempre, matututunan mo din yung mga bagay na hindi mo mapagdadaanan sa pagdidiskarte. So, iba't iba rin yung mga talagang matututunan natin sa bawat sa diploma at sa diskarte. Pero yun nga, sabi din ng ibang mga napanood ko dito sa Pilipinas, mas kailangan mo ng diskarte kasi parang hindi dito tinitignan sa Pilipinas kung ano yung parang natapos mo, di ba? Parang kung ano yung, basta kung ano yung sipag mo, ano yung hustle mo. Parang yun yung nagmamatter sa panahon ngayon, na doon mo malalaman kung, doon mo makikita kung saan ka magaling, kung saan ka mag-work. So, parang mas matimbang sa akin yung diskarte. Kahit na meron din naman akong diploma ng college, pero yun nga, hindi ko rin naman nagamit yung course ko. Nag-iba rin yung line of yung career path ko, hindi naman yung tinapos kong hotel and restaurant services. So, ibang industry na natin ko. Tapos ngayon, di ba, nandito na tayo sa vlogging. So, di rin natin talaga alam kung yung tinapos natin is magagamit talaga natin. So, kanya-kanya talaga ng mga pinagdadaanan at sa mga nangyayari sa buhay natin. So, para sa akin, kailangan ng diskarte talaga. Mas lamang talaga ang discard. Tsaka feeling ko minsan parang, ewan ko, parang siguro sa tinadhana sa'yo kasi yun nga, parang kahit ano namang tapusin mo, parang depende pa rin, kagaya niyan, nag-vlog. Tayo ngayon, hindi naman din natin naiisip na dito rin tayo mapupunta sa ngayon. So, didiskartehan na lang natin kung paano natin siya i-maintain or mas palalaguin pa. Parang ganyan. Ikaw? Ano? Ako, pero parang, sige, go lang yung sa suggestion niya. Pero mas ako kay Vincent. Kasi ganun din yung ko. Ganun naman yung sa akin. 50-50 din. Diskarte tsaka diploma. Same ko silang pipiliin. Kasi ang diploma kasi is not just a piece of paper kasi. Kasi ang diploma is a foundation tsaka discipline. So, yung pag once na may diploma ka, andun na yung security and credentials mo. So, wala lang ako. So, andun yung security and credentials mo. So, andun yung foundation and discipline mo. Tsaka, pag once na may diploma ka kasi, magagamit mo siya, lalo na sa Pilipinas, di ba? Sa mga company kasi, yan talaga yung entry requirement. Diploma talaga. So, ang diploma is isa siya sa key para makapasok ka sa mga company. Lalo na kapag may diploma ka, hindi rin siya kayang gamitan ng other side na diskarte. Lalo na kung may special knowledge ka tulad ng profession na may doctor, engineer, hindi siya kaya sa diskarte or yung mag-hardworking or self-learning ka lang. Talagang nakukuha siya sa tamang nagtuturo sa'yo ng mga teacher or sa paaralan mismo. So, next ko naman is diskarte naman is ma-adapt mo siya kasi yung diskarte dun papasok na
humanap ka ng paraan para mabuhay. So, para sa akin, yung diploma kasi is for opportunity and yung diskarte kasi is for progress or yung parang diskarte para sa pag-unlad mo. Parang yung diploma kasi for opportunity, yun yung magiging head start mo. So, papasukan mo siya ng diskarte. Kumbaga, nagkaroon ka na ng head start, yun na yung parang Simula. magdidiskarte ka na simula na para lumago yung head start mo. So, yun yung para sa akin naman. O mas marami kasing opportunity, di ba? Pag may diploma ka, mas marami kang pwedeng applyan ng trabaho. Marami kang, mas madaling makapasok, lalo na sa mga, gusto mo ng mga corporate, mga office jobs, or may mga profession na trabaho. So, gusto kailangan talaga ng degree holder ka talaga. So, Maganda rin. yun yung talaga, para sa nakikita ko, yun yung malaking advantage ng may diploma. Unlike sa diskarte, sarili mo talagang hustle talaga. Talagang ikaw gagawa ng sarili mong pangalan or kung ano man yung Legacy. gusto mong simulan, kung saan ka magsasucess. Dun yung diskarte na sariling mo siya. Ikaw yung humanap sa sarili mo kung saan ka magiging successful. Para sa akin din, parang mahalaga talaga yung diploma kasi syempre bukod sa parang ayun na din yung bayad natin or parang bawi natin sa mga magulang natin na pinag-aaral tayo. Syempre sino bang ayaw nang magkaroon ng diploma, di ba? Kahit naman tayo mismo gusto natin na may diploma kasi iba yung confidence mo pag may diploma kang hawak. Pero para din sa mga hindi nakapagtapos or walang mga diploma, parang hindi natin din sila ma-judge or pwedeng diktahan dahil lang wala silang diploma kasi nga doon na yung papasok yung diskarte kasi depende pa rin sa diskarte mo sa buhay kasi nga 'di ba sabi din natin kahit may diploma kung wala naman diskarte, so 50-50 pero parang yun lamang din ang diploma para lang sa formality and sa mga Kanya-kanyang kwento rin naman yan kung bakit iba mas pinipili ang diskarte kaysa sa diploma. Kasi siguro yung iba, sa early age nila, natuto na silang kumita ng pera, na nakita nila kung paano nila, kung ano yung, saan sila magaling, and then naging successful sila, naging, siguro, lumago yung sinimula nila. So, mas doon na sila nag-focus, doon na binigay yung oras nila sa diskarte nila. Diba? Kasi syempre, bakit siguro sa mindset nila, ba't pa sila mag-aaral kung kumikita naman sila, kung hindi naman nila magagamit yung kung tatapusin nila sa pag-aaral is, di ba, parang doon na nila nilaan yung nila, yung oras, siguro sa ganun. Iba siguro yung ganun siguro yung mindset ng iba na, di ba, andun na siya nakuha niya na, di ba, mayayaman na siya doon. So, okay na, parang alam niya na kung anong gagawin niya. Depende rin sa status ng buhay kasi diba iba napipilitan din na hindi makapagtapos dahil sa Sa sitwasyon. Sa sitwasyon. So, depende din talaga eh. Yung iba napipilitang dumiskarte kasi hindi kayang makapag-aral, di ba? So, iba-iba talaga. Tulad ko sa situation ko kasi, tulad ngayon, sa panahon ngayon, ang in kasi talaga sa Pilipinas is content creator. Halos lahat, di ba, nagba-vlogging na. Live Sabihin selling, natin may diploma ako, graduate naman ako ng esthetician, license naman ako. Kaso, mas pinasok ko yung ganitong era, parang binitawan ko yung dating ganun na profession ko kasi hindi ko siya totally ma-handle or mafo-focusan dahil sa situation ko ngayon, lalo na may kids ako. Kasi doon sa profession ko, kailangan mo maging hands-on doon. Kaya pinasok ko sa sarili ko yung pagiging diskarte. So doon ako, sa ngayon, doon ako yung mas mabubuhay. Kaya parang lang, balance lang talaga siya. Ganun yung ko naman. At least, parang yung profession ko, andyan siya. Kasi yung skills yung pinag-aralan mo hindi siya mawawala Hindi siya yung mawawala. Kumbaga, pwede mo siyang i-level up. May background pa rin. Parang kahit kunyari mawala man ako sa vlogging era, at least, andun na yung security. Yung security natin, di ba? Tulad ng sabi ko sa inyo na yung security and credentials mo, andun pa rin talaga. Yun lang man, yung suggestion ko. Ano?
Ano pa? Ano pa ba ang mga... Ayan. Tayo eh. Ano pa ba ang Oo. mga ano dyan? Ikaw din, ano pang... So, yun nga. Kahit ano, kung saan ka mas kung mas mo diploma or mas ka sa diskarte, i-go mo kasi at the end of the day, pare-pares naman tayo ng goal is maging successful. So, kung ano yung mas mag-work sa'yo, doon ka. Tama. Kung saan ka mag-grow, no? Oo. Saan ka Ano? Yung tulad yung sabi ko nga kanina na inano ko muna, parang sinide ko muna yung diploma ko kasi parang feeling ko baka ito muna yung era ko na baka ito pa yung maging success sa akin dahil nga hindi ko siya kayang fokusan dahil alam ko rin sa sarili ko na hindi doon sa profession ko yung hands-on talaga. So hindi kaya yun, kung saan tayo magsasucess guys, go lang ng go. Sa panahon ngayon, kung saan tayo siguro nakikita natin na mas tayo na nag-grow or mas na may nakikita natin na may return yung ginagawa natin, siguro doon tayo nag-i-stick ngayon, di ba? Parang siguro yung iba kahit ayaw na nila yung ginagawa nila pero dito sila nakakapag-provide para sa pangangailangan nila, di ba? So titiisin nila pero yun nga, maswerte pa rin tayo na itong ginagawa natin is gusto natin, di ba? Talagang masaya tayo sa ginagawa natin. Kaya yun, yun, thankful tayo sa ganun. Kumbaga, dun pa rin naman yung resulta yung pagiging success pa rin yung hinahanap natin. Pero alam nyo guys, yung di ba uso na ngayon yung mga TikTok na live selling. Maraming mga degree holder na mga pero mas pinili nila mag live selling or yung mga online ganyan-ganyan kasi nga mas mahaba yung time nila sa family na nakakasama nila na kahit nandito lang sila sa bahay kaysa sa profession nila na parang mas parang mas angat pa yung kinikita nila sa live selling na bonus pa, kasama mo pa yung family mo, hawak mo pa yung oras mo, unlike sa May so, boss ka, kanya-kanya no? talaga. So yun nga, kanya-kanya iba. So yun nga, mas pinipili na nila yung mga bagay na mas saan sila nagdo-benefit, diba? Parang iba, Convenient. saan sila mas convenient. And iba-iba rin kasi yung diskarte naman sa iba is parang wala na silang ibang option siguro, no? Parang kailangan lang nilang dumiskarte. Katulad ng mga nahahanap ko ngayon dito sa Manila, mga natutulungan ko, yung buhay nila is talagang mahirap, kahit magkano lang kinikita nila, is pinagtsatsagaan nila kasi yun lang ang discarding kaya nilang gawin. Parang yun yung options lang na meron sila. Kaya, iba-iba rin talaga. Kaya tama yung sinabi ni Hana, di ba, na depende talaga sa sitwasyon lahat. Kumbaga, kahit sabihin natin, madiskarte tayong tao, meron kasing madiskarte kang tao, pero ang dami mong connections. Merong gusto namang dumiskarte ng tao, wala silang magawa yung di ba? Kahit anong diskarte ng ginagawa nila, wala pa rin. Kaya nasa talaga, nasa situation din talagang lahat din. Or kung i-will rin sa'yo ni God, di ba? Andun pa rin. Nakadepende rin talaga kung ano yung... Kay God pa rin yung decision kung talaga. kung anong plano sa ni Lord, 'di ba? Kung anong pilit mo man pero kung para talagang parang para dito ka talaga, doon ka talaga, 'di ba? Parang naniniwala ako sa gano'n na mayroon plano si Lord sa bawat isa sa atin na pero nasa pa rin yun tayo pa rin ang gumagawa ng natin Kapalaran. ng kapalaran natin, tayong gumagawa kasi yung ginagawa natin ngayon or kinabukasan kasi yun yung nagiging future na mangyayari para sa akin na parang kung ano yung hinaharap natin ngayon, di ba? Parang yun yung pupuntahan mo, parang nasa din natin yan, parang nasa decision din natin kung ano yung ginagawa natin, pero still naniniwala ako na meron si Lord na nilaan para sa atin. Parang gano'n. Talaga. Meron kasi 'di ba tulad niya na parang yung iba nagsasabi na feeling ko lang yung iba na graduate na tapos parang bumagsak siya. Hindi naman sa bumagsak na parang minamalit ko. Yung parang nag-online selling na lang siya. Siguro kaya minsan ginagawa yun ni God para dun sa isang tao. Kasi pag once na pinasok niya yung trabaho yun, baka mas malulung siya, mawalan siya ng oras sa pamilya niya. Kaya parang gumagawa rin si God na ito na lang yung gawin mo kahit hindi professional yung parang kung ano yung
tinapos mo, parang ito na lang gawin mo, at least marami kang oras sa pamilya mo, mas kailangan ka ng pamilya mo. Yung mga ganong bagay. Kaya yun, si God pa rin po talaga ang huli. Yes. Na bibigay sa atin ng Blessings, ang success. blessing. So, ang verdict, diploma o bahala na si God. Wala na lang si God para Si God sa talaga, atin. ano. Oo. Yun. Yun lamang po ay opinion po namin, Yes. and kanya-kanya naman po tayo. Kahit siguro kayo din po may sariling opinion Tsaka din wag po naman. kayong mahiya na mag-comment din ng mga sarili niyong opinion. Kasi open din po kami na pakinggan yun sa inyo para mas nagiging malawak yung understanding Yes. namin sa mga ganitong topic. Baka Para may natutunan oo. din tayo. Baka yung opinion din nila, pwede rin nating may apply sa sarili natin na mga ganyan. So, yun. So, Bossy, ako, back to you. sana din, yung maganda ang topic natin ngayon. Di pa tayo nakakapag-guess kasi Oo, um, Sunod-sunod hindi yung pa, kailangan. busy pa. Oo. Pero at least marami na tayo nagagawang episode kahit mag 1 month pa lang tayo nang nakalipat Consistent dito. naman. 'Di ba? So, yun, kahit po hindi pa ganun kalaki yung views namin is masaya na po kami sa mga consistent na solid na nag-aabang sa amin sa Boss D Fam, at yung mga comment nyo ay napakahalaga po para sa amin na binabasa po namin. Hindi man lamang namin na-heart kasi hindi namin namo-monitor talaga, pero binabasa po namin yun. And masaya po kami sa inyong suporta. 'Di ba? Nakakatuwa na may nag-aabang, may message minsan, walang upload daw ngayon, 'di ba? So, tatsagain po Easy namin lang yan. po talaga. And promote natin pala yung mag-schedule po kami ng live selling. Yes. So, yung idea kasi ni Boss D doon sa live selling, baka pwede yung, di ba yung mga damit natin na live selling natin, Free baka lang. pwede yung half nun is mapupunta sa charity works ng Boss D Fam. Kung agree kayo sa ganun. Yes. So, So, dapat marami tayong mabenta. Oo. Pero affordable naman po yun, guys. So, no worries po doon. So, Yung half po nun, pupunta namin sa charity works, and yung half nun, pwede po yung expenses dito sa Condon para mabuo po namin yung ibang kulang na gamit. Diba? Tulad ng dining table. Yan po ang talagang target natin. oo. So, Para makaipunta. doon po mapasok ang diskarte. Yan, Yes. Wala Yun na. singit talaga. So, yun. So, ayun po. Okay na kayo? Wala na ba kayong... Na. Goods kami doon. So, Yun thank lang you so naman. much po ulit sa mga nakinig sa aming episode sa Fam Talks ngayon po. And, kami lang po ngayon eh. Opo. Busy. Busy si Busy po sila mama at si Yaya Bet. So, thank you so much po. And bye-bye po.